guys, so update, it's going on day 9. So day 10, follow-up checkup ko kay Doc Wanzon. So day 9, ayan na, back to normal na ako, OMG. I feel normal. So ito yung aking new attire for today. Itong top, compression garment na siya for boobs at the same time sa arm. Tapos yung onesie ko, angat lang. So ayan, 2-piece. So, ayan, nakaligo na rin ako, napaligoan ko na yung sarili ko. Like, medyo delay yung recovery ko, pero like, we're still recovered. So, ayan, update ko na lang ulit kayo sa follow-up check-up. Tatanggalin ni Doc Wanzon yung tahi ko. And then, we're good! Yay! Hi, everybody. So, this is exactly 2 weeks post-op. So, day 14 now. So, ito na yung arms ko. Medyo may konting soreness pa. Maglalagay ako ng arm compression garment. And then, ito na yung bago kong garment na binili sa Shopee. Kasi, para may labahan, may kasalitan ako. Ito, mas masikip to. Ayan. So, to the side. Ayan. Kita ko. Ayan. Ayan siya. Hanggang tuhod siya. So, ayan. Tapos, nakikita nyo naman yung parang sugat ko. Yan yung incision. So, pagaling na siya. So, ayan. So far, I feel good. Okay, so, exactly 2 weeks post-op. So, it's day 14. So, sorry about my underwear. But just to cover my, it's open here. So, ito na nga, guys, yung body ko. Swollen pa din. And then, 24/7 kung sinusuot tong garment. Ngayon, nagpalit ako ng garment na mas maliit, mas fit. So, ayan. So, mas komportable siya ngayon. Hanggang dito siya. Medyo sore pa. Tapos, ito yung incision ko. Nakikita nyo yan. Yan yung incision ko. Nangangati siya. Tapos, ayan. So, ito yung side view ko ng hindi pa talaga flat siya. Kasi konti lang naman yung binawas na taba. Mas more on sa ko sa arms. Tapos medyo dito din, tapos dito din. So 4 liters lang kasi. Hello guys. This is exactly 2 weeks post-op. Actually na day 16. So naka-schedule ako for full body RF. Para matunaw yung mga tirang fluids. Ayan. Hindi nyo masyadong makita pero yan, sa arms ko. Ayan, incision yan. Tapos may mga natira pang fluid sa arms ko. So, yun yung tutunawin ng RF. So, ngayon, papabalik lang ako sa clinic ni Doc Wanzon kasi merong RF something doon. Tapos ito, nag-compression ulit ako. Hinigpitan ko na. So, dati, like, nasa second, sa second level ngayon. Sinagad ko na sa pinaka, So, sobrang higpit talaga. Like, medyo hindi ako makakilos. So, ayan. Ito yung side view. So, ayan. So, sa lipo, hindi agad like flat stomach. Like, may healing process pa yan. So, yung full result, makikita mo pa talaga as in after 1 year. So, patience is a virtue talaga pa nagpa-lipo. And then, ayan, feel ko lang sore lang dito. Tapos, medyo makate. Yung tinatawag din na lipo itch. Which is normal kasi parang, dumidikit yung balat sa muscle. So, ayan. So, ito lang yung outfit ko today. Magpa-pants ako, sweatpants and like t-shirt din. So, suotin ko pa yung arm compression garment ko kasi kailangan up to 4 to 6 weeks pa yung arm compression garment. Tapos ngayon sa chin lipo ko, hindi na ako nag-chin garment. Minsan tuwing gabi kung feel ko lang. Tapos nag-warm compress ako sa baba ko para pag nararamdaman ko parang yung kasi may natitira pang fluids talaga dito sa ilalim. So, ginagawa ko nag-warm compress lang ako para medyo maibsan yung parang yung soreness lang ganun. And then nag-arm compression ako after. Tapos ganun. Tapos siguro after mag-gwasya na lang ako para talagang ma-define yung like jawline ko. So, ayun. So, ayan. And ewan ko lang kung mafe-film ko yung pero not so sure kasi alam ko bawal yata mag-film dun kay Doc Wanzon. So, yan, update ko na lang kayo kung ano ang ginawa sa akin and yun. Basta yan. So, I'll update you again. So, this is day 16. So, hi. It's day 19. So, I did my surgery like June 31. So, if you
It's like the days of my post-operation. Nakaano lang siya sa July. So, yun. Yeah, day 19, ayun. After nung RF ko kay Doc Guanzon, medyo sumakit na talaga tong arms ko. Ito yung pinakamasakit yung left kasi sabi nung asawa ko, pagdating sa recovery talaga, like mas magre-recover yung right side ng body mo kasi nga, yun yung mas ginagamit mo. Kung right dominant side ka, mas madali mag-heal yun kasi mas stronger yung muscles dahil lagi mo ang ginagamit. So, yung left side ko talaga, yun yung pinaka-problema ko. Ito, yung ilalim ng arms ko. Ang sakit, sobrang sore, tapos, di ba, in RF siya, sobrang andiin ng pressure, talagang ramdam ko yung parang, ano ba yung fluid ba, yung stiffness, tapos parang may nakukuryente, kasi nga, nagtatry na mag-recover yung mga nerve endings na nandun, tsaka kumakapit yung balat nga sa muscle. So, sobra talagang sakit. So, ngayon, nag-ibuprofen lang ako kasi, natsyempuhan pa na may period ako. So, ayan, tapos, ito yung baba ko. Sa chin lipo ko naman, like medyo okay naman. Pero ramdam mo na may something dito. Oh. Tapos ayan yung scar ko. Ayan, may something pa dyan. May seroma or something. Kung ano man yan. Yan, magwa-warm compress ulit ako mamayang gabi para medyo maibsan yan. Tapos bumili na nga ako ng device na parang pwede ako mag-RF sa bahay. So sa Amazon umorder ako. So pagbalik ko ng US, ayun, maglagi ako mag-RF sa face, sa tummy, sa kung saan man ako inilipo para mas mapabilis yung recovery ko and yung swelling. So, ayun lang. Yun ang update. Pero ngayon, medyo nakakakilos na ako. Actually, lalabas ako ngayon. Pero, this week, ang ginagawa ko, isang lakad lang talaga. Or isang gala lang, ganun. Tapos, uwi na agad kasi napapansin ko kapag, halimbawa, ang tagal kong nasa labas, ang tagal kong gumala. As in, yung katawan ko naniningil. Yung kahapon, 12 hours yung tulog ko talaga. As in, walang gisingan yun na. In the middle of the night, talagang 12 hours tulog. So, yun yung napapansin ko, parang naniningil nga yung katawan na, syempre, nasa recovery phase pa rin ako. Like, almost going week 3 na ako. Pero, like, yung katawan ko, gusto niya talaga magpahinga. So, ayun lang. Pero huwag niyo biglain. Like, okay lang kumilos ng, ano ba to, dryline lips ko. Okay lang kumilos kilos yung normal, pero like, huwag niyong pipilitin na, autofocus. Huwag niyong pipilitin na mag-workout agad, ganun, kasi, syempre yung katawan mo, nag-a-adapt pa sa, nagre-recondition pa siya eh, so, ayun, kasi, ayun nga, pag binigla mo, baka may mabinat ka pa or something, so, ayun lang yung update ko, so, yan, update ko ulit kayo sa week 3. So, hello guys, it's, time check, 1:40 a.m. going on week 3. So, update ko lang. Ngayon, nag-warm compress lang ako sa chin ko. So, ito na siya ngayon yung chin ko. Like, lumalabas na yung, yung some definition. Pero, syempre, may excess fluid pa rin ako dito. And then, sa body ko naman, medyo nararamdaman ko yung parang may nakukuryente ako sa arms ko dito. Ang sakit. Medyo masakit siya dito sa left and right arm ko. And then, yung boobs, okay naman so far. Yung tummy, numb pa din. As in, wala kang mararamdaman. Like, pag hinawakan mo, nandun pa rin yung parang, yung skin ko is irregular looking. Pero, yung legs ko, hindi naman gaano, like, I can do normal things na okay na ako. Pero, like, medyo challenging lang now kasi nagkaroon ako ng period. So, yung body ache talaga is around 4 out of 10. Like, medyo hirap. So, ngayon, rest lang ako sa bahay. But so far, doing good naman. So, ayun. Mas naiibsan lang yung sakit sa arms kasi may compression ako. So, kailangan may compression talaga. Kundi, pag wala, as in, super sensitive yung arms ko, hindi ako mahawakan. Sobrang sakit. So, ayun lang. Pero hindi na ako nagtitake ng painkillers. So, ayun lang. That's the update. So, 3rd week post-op or like almost 3 weeks, like Sunday ngayon. So, exactly 3 weeks and 2 days post-op. So, change na ako to a much tighter waist trainer or, sorry, naka-diaper ako kasi may period ako. Much tighter. So, in-adjust ko na siya. Much tighter waist trainer and then still wearing my sa boobs na compression garment kasi ito up to tingin ko 6 weeks yata to or I'm not so sure 3 months pa and then yung arm compression is up to 6 weeks so ayun so ito as
like as the day goes by or as the weeks go by, so now from low compression ngayon nag high compression na ako, so stage 2 na ako. So nagpapalit tayo exactly 3 weeks post-op. So ngayon lang ako nagpalit kasi ang dami kong lakad nitong weekend. So 6 weeks post-op, paliit ng paliit yung or pahigpit ng pahigpit yung garment ko. So magpapalit din ako soon. So yan, I'll update you guys again for like 6 weeks. Yan. So exactly 4 weeks post-op. So, ayan. Hindi pa ganun kalit ang tiyan ko. May foam board ako na nakalagay. And then, yeah, may foam board ako sa loob. Tapos naglagay ako ng sando para hindi mapawisin. And then, ito na yung braso ko. Medyo pansin na. Medyo lumiit na talaga. Ayan. Yan na yung braso ko. Medyo may kaunting soreness pa. Pero okay lang. Tapos, ayan yung incision ko. So, ayan. Ay, so far, may kirot-kirot pa rin ng konti sa arms, pero tiis-tiis. Ayun. So, hello everyone. This is 6 weeks post-op. Sorry about that. So, already flew from the Philippines to the US. Sorry about that. Little camel toe showing there. So, I already switched to this waist trainer. I just feel like I have more support when I use this, so I ditched my faja. I have another faja, but I don't fit on that yet, and that is my goal. So now I switched to a much tighter waist trainer. I guess I need I don't know, I just feel like I need to speed up, you know, the process for me, because I think I got delayed for a few weeks. So there, I have to switch it up to a much tighter one. And yeah, and as you look, my arms got slimmer. I'll show you the pictures. And then my incisions are starting to heal. I'm using some silicone tapes. And yeah, I'll update you guys soon for the next few weeks.